Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po inyong lingkod, si Kamalong po, dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong nasa kaliwang grupo. Abogado yata ito ng kaliwang grupo, di umano. At grabe po ito kung manira at siraan ang mga Duterte. Ito pong si Attorney Palsis, mga kababayan. Buti na lang po buti na lang po at nahandun po at kaya siyang barahin at sabihin ang katotohanan sa kanyang pagmumuka. Ito pong dating Finance Secretary na si Benjamin Jokno at dati rin pong presidente ng ating Central Bank. Pinamuka sa kanya ang katotohanan kung sino po ang mga palpak at walang kwentang naging pinuno ng ating bansa, mga kababayan. At yan po ang pinoprotektahan, yung mga walang kwentang pinuno ng ating bansa, ang pinoprotektahan ni Palsis, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin kung paano po siya binara at at itinama siya ni Benjamin Jokno. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. Lastly, you did mention at the last. Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon, galing sa panahon na ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Noon, natatanda ko. Pahiya siya. Wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. Tsaka galing kasi tayo napababa sa- na natin Oh, yeah. yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5 as of share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan, ha? Kasi- in fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. Aha. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera eh. Of course. Kung ang return on Pahiya. investment, alam mo, Kasi meron kayo sa itong project. itong si Palsis, talagang ipinipilit, nakasalanan na naman ni Duterte yung nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas. Totoo yun. Na magbibigay sa'yo ng 20% return, manghihiram ka 3%. It makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the oh. project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, oh. It's a debt, but it's not a bad Mas malaki pa nga utang ng US and Japan eh. Ang US, Baka US mayaman about sila. 110, Japan is about Oh. 250. Yeah. I'm just forgetting my statistics kasi, Sec, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng pumabig na. inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic eh. Kaya Ayun. kailangan mo mangutang eh. Sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Build si ano. Pero sir, may Kasi nung proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Yan, ha? Ang ginawa. Pero may, Infrastructure-wise, Ang hindi. ginawa. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. yes. Palpak. Ipinipilit talaga nito ni Palsis na may ginawa. Itong si Pinoy at itong si Bongbong Marcos ngayon, wala ngang ginawa eh. Buti pa nga daw, nung panahon ni Duterte, may build. Aha. May infrastructure building. Eh ngayon, still, nakaw ang ginagawa Pa, niya. yung MRT sa Tino, laging di ba, sira. Well, I have to say, sir, sorry, I have to say this now. Palpak din yung madami sa build. I have to say that. Oh. Anyway, tayo Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. Yan po, na real talk po si Palsis, mga kabayan. Talagang pinipilit niya po, mga kabayan, na ang Duterte po ang pinaka maraming inutang. Pero lumabas po ang katotohanan mismo sa dating Finance Secretary at dati pong presidente ng Bangko Sentral, mga kababayan, na si Cory Aquino ang pinaka grabe ang inutang sa bansa. At si Pinoy po ay wala halos nagawa. At yun po ang iniidolo ni Palsis, mga kababayan. Dahil nga po, ayaw po nilang makabalik ang mga Duterte. Na real talk po siya. Ito pa po mga kababayan. Isa pa po. Meron pang isa eh. Ito po mga kababayan.
yung utang daw po. O, mga kababayan, tingnan natin. Sundan po natin. Pero nung pandemic, napilitan ang Napilitan. administrasyon na pandemic? mag-focus sa ayuda. To me, nung pandemic talaga, ang prioridad noon, mabuhay tayo eh. Di ba, kasabihan, kung kayo may buhay, may pag-asa. Exigency yun eh. Di ba? And remember, when the pandemic hit, ang BSP governor si Sec Joke Hindi na ako budget secretary Oo, na. Nasa, BSP na siya. oo. Nagpautang ang BSP sa national government. Yeah. Magkano I yung remember that. pinautang nyo? 540 billion Yes. pesos. That's approximately at that time, mga 100 billion dollars. Baka may magtataka nanonood, paano nagpapautang ang Bangko Sentral to the government, government din kuno si BSP? Baka lang may magtanong sa mga nakikinig. Explain them. Sa batas naman yun. Yes, yes. Under extraordinary circumstances, we can lend money to the national government. Ako kasi, na-appreciate ko yung role ko noon eh. Dahil dati nga akong budget secretary. So ko, walang pag-asa itong gobyerno dahil unang-una, mahina yung buwis. Sarado Walang yung ekonomiya, di ba? economic Walang buwis. Wala. Walang makolekta. Tapos, ang laki-laki naman ng expenditures natin dahil kailangan mo ng vaccine, vaccine, yung mga ayuda, di ba? So, saan kukuha ng perang gobyerno? So, sabi ko, pahiramin na lang natin. Yeah. Ano nga na issue nun, bibigyan ba natin, may interest pa ba ito? Sabi ko, hindi na. Kamusta yung utang, sir? Balik pera na lang. Balik mo, ano lang, Nabayaran walang na. interest, bayaran nyo lang. Hindi, I mean, kamusta Nabayaran yung na. utang Bayad Pero bayad na, bago bumaba si Digong, Okay. bayad na. Yeah. Pero nung pandemic, napilitan ang administrasyon na mag-focus sa ayuda. Yan po mga kababayan. Bago bumaba si dating Pangulong Duterte, nasupalpal na naman po si Palsis, nabayaran po ni dating Pangulong Duterte ang 540 billion na inutang po sa Bangko Sentral, na kung saan po mga kababayan ay naging governor din po pala, hindi po pala president. Governor ng mga, pero nung panahon po na yun, hindi na po siya governor ng Bangko Sentral, si Benjamin Diokno, dahil siya po naging finance secretary po ng dating Pangulo. At nga siyempre nga po mga kababayan, ang napakaganda po dahil nga pandemya, hindi na po pinatubuan ng Bangko Sentral ang 540 billion na pinautang po ng Bangko Sentral sa gobyerno dahil nga po pandemya. Pero pilit po nilang sinisira at binabasag ang kredibilidad. Binabasag at sinisira ang kredibilidad ng dating Pangulo. Parang sinasabing puro utang ang ginawa at walang nagawa. Pero yung inutang po na ginamit po sa pandemya, pati ayuda, pati PPE, pati mga vaccine, na hanggang ngayon po buhay na buhay po si Palsis dahil siya po nasaksakan din ng vaccine. Buhay po siya at wala po siyang binayad. Libre. Pero hindi po nila nakitaan at wala po tayong nakitang pagpapasalamat bagkus sinisiraan pa ang mga Duterte. Ngayon, sino ngayon ang maraming inutang? Si dating Pangulong Duterte. Yung inutang niya pala sa Bangko Sentral ay bayad. Binayaran ng 540 billion sa Bangko Sentral bago siya bumaba sa kanyang pwesto. Dahil maganda po ang ekonomiya. Maganda ekonomiya nung mga time at marami siyang sinisingil at nagbabayad ng mga buwis ang mga oligarkiya ng tama. Tapos yung mga mayayaman na may mga atraso, di po ba nasingil niya na nasingil yon? Yung mga may atraso sa gobyerno, lalong-lalo sa BIR. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, kahit ano pong paninira nila pagdating sa pera at pinalalabas nila ang dating Pangulong Duterte ang pinakamaraming nautang. Pero hindi naman po nila sinasabi na ang dating Pangulong Duterte rin ang pinakamaraming nagawa sa bansa. Lalong-lalo po ang build Luzon, Visaya, Mindanao. At ang pinaka-importante na nagawa niya na hindi tayo nagkamatay, mga kababayan, sa napakaganda po niyang paghawak, di po ba? At pagtugon at pagtulong sa mga Pilipino nung panahon ng COVID. Ang salot na pandemya, ang COVID-19. Lahat tayo'y buhay.
nasaksakan at binibigyan tayo ng ayuda dahil lahat tayo ay nasa bahay, wala tayong mga trabaho. Pero kailanman yan ay hindi po nakitang kabutihan yan. Nito pong grupo nila Palsis, wala pong nakitang kabutihan yan sa mga Duterte dahil sarado po ang mga utak niyan. Ang mga utak po niyan ay utak komunista, di umano. Mga salot, di umano sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, hindi naman tayo tanga at bobo at gago na katulad po na nagpapakomunista ang ugali at utak na mga salot di umano. Hindi naman po tayo ganyan. Nakita po natin ang kabutihan. Hindi po perpekto ang dating Pangulo. Hindi po siya perpekto. Pero mas marami po ang magandang nagawa niya sa ating bansa. Hindi naman siya perpekto. Pero majority, marami siyang nagawa ang maganda sa ating bansa. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Buti na lang po. Nahandun po si Benjamin Diokno. At syempre po, nasupalpal po ang isang abogado ng makakaliwa di umano. At syempre po, dilaw na dilaw. At pink na pink. Hindi po ba na si Palsis? Hindi po ba? Maraming salamat po dating Secretary of Finance Benjamin Diokno. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At talagang pinakita nyo po ang kasinungalingan nito pong ni Palsis. At buti na lang po ay sinungalngal nyo at ipinamukha nyo sa kanyang pagmumuka ang katotohanan na ang nagawang napakaganda at napakaraming nagawa at nakabayad pa ng utang itong si dating Pangulong Duterte na kailanman mga kababayan sa matitinong tao na katulad natin ay hindi mo masisiraan ang nagawang legasiya ni dating Pangulo. Kaya nga lang po nagkaroon po tayo ng Pangulo na walang utang na loob dahil sa kasakiman sa pera at kapangyarihan. Di umano, nagawa pang traidorin at hudasin at ipatapon po ng walang due process. Pero darating naman po ang panahon at tamang araw ng kanilang pagbagsak at ang karma nila ay uusigin din naman sila. Di umano. Maraming salamat po. Thank you po. Lalong-lalo po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga kabayan, nagbibigay po ng inyong komento, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada. Kay Ani Jo, ako si Pilam, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Mary Natividad Blinder from Netherlands. Kay Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Divinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.